Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao at po ng mga ka-music natin nationwide at worldwide. Araw po ngayon ng Martes, September 19, 2023. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, panibagong big-time oil price hike, epektibo na ho ngayong araw. Pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, magpapatuloy pa hanggang Disyembre ayon sa DOE. O diba, hindi ako nagkamali sa sinabi ko because it's Burr months. Yes. So matindi ho itong problema natin ito. Ha? NFA Council nagtagda ng bagong presyo ng bentahan ng palay. Mga negosyanteng sangkot sa hoarding at manipulasyon ng presyo ng sibuyas, pinasasampahan na ng kaso sa DOJ. Dapat nauna. Unang 200,000 benepisaryo ng bagong Agrarian Reform Act target maproseso ng pamahalaan ngayong taon. Bilang ng mga Pinoy na nasawi sa malawakang wildfires sa Maui, Hawaii, sumampa na sa 19. Sa ating Metro News, Barangay Pasong Tamo sa Quezon City kabilang sa pilot areas ng Automated Barangay at SK Elections. Sa ating mga provincial news, nasa 300 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Zamboanga City. At international news naman po, pagdami ng migrants sa Italy, hinahanapan na ng solusyon ng European Union. Sa ating naman pong sports alert, Filipino pole vaulter EJ Obiena, second place sa Wanda Diamond League Finals. At sa showbiz, Miss Universe 2015 PIA Awards back, nananawagan ng suporta para sa mga Filipino rider. Sa ating naman balitang kakaiba, Laziest Citizen Contest isinagawa sa Montenegro. Ano yung pinakatamad na tao sa buong mundo? Ganun? Paano kaya yun? Paano kaya nang gagawin Alamin natin yun? yun. Mamaya nga, mamaya. Alas 6:46 ng umaga kami ho yung mga tagapagbalita Joel Gorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live, totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ho kanina alas 6 ng umaga panibagong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga oil company, tumaas po ng 2 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene habang 2 pesos and 50 centavos naman po, Diyos ko pong Pineapple Bayan, ang aumento sa presyo ng diesel, 250. My God! Ito na ikasampung sunod na linggong pagtaas sa presyo ng gasolina habang ikalabing isang linggo naman sa diesel at kerosene. 774 Balita Ngayon. Magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang Disyembre. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Sharon Guerin, batay sa kanilang projection, magsisimula lang ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo pagkatapos ng Disyembre. Dahil dito sinabi ni Guerin na dapat magpatupad ng mga hakbang upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa huling quarter ng 2023. Inihayag ni Guerin na maraming posibleng solusyon ang natalakay sa pagpupulong sa Kamara kahapon kasama ang pribadong sektor. Sinabi naman ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na isinusulong ng mga kinatawan ng oil industry ang suspensyon ng excise tax sa langis. Humihiling din anya mga ito na magpatupad ng isang pulisiya na magpapahintulot sa kanila na bumili ng mas maraming imported value ethanol oil hanggang sa katapusan ng taon upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kung ganyan-ganyan din lang, bilhin nyo na ang Petron. Binibenta ni Ramon Ang sa gobyerno, di ba? Ni Uncle Ramon Ang. Bilhin nyo na para may panlaban tayo. Balik gobyerno na. 774 Balita Ngayon. Ang tuloy ng balita mo, Darlene, hinama naman ang Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Arlene Brosa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukala mag-aalis sa ipinapato na excise tax at value-added tax sa langis at produktong petrolyo. Giit ni Brosas, mainam itong solusyon upang agad mapababa ang presyo ng produktong petrolyo na walang humpay ang pagtaas.
Sa ngayon ay nakahain na sa Kamarang House Bill 400 na iniakda ng Makabayan Block na naglalayong alisin ang excise tax sa petroleum products na nakapaloob sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Gayon din ang ipinapato na VAT dito. Ayon po kay Brosa, sa oras na may sa batas ang naturang panukala ay maaari nitong mabawasan ng 15 pesos ang kada litro ng diesel. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, pinasasampahan na ng reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI ang 6 na individual na sangkot sa hoarding at manipulasyon ng presyo ng sibuyas sa merkado. Kahapon, formal lang itinurnover ng NBI ang mga reklamo laban sa mga ito sa Department of Justice. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ito isa lang sa mga kasong isasampa at binubuo ng DOJ dahil marami silang tinitingnang paglabag at economic crimes. Hinahayag pa ni Remulla na sinisilip din nila ang pagkakasangkot ng 3 government officials sa onion smuggling, price manipulation at profiteering. 774 Balita Ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, 11 minuto bago mag alas 7 ng umaga, nakatagda ang National Food Authority o NFA Council ng bagong presyo sa bintahan ng palay. Inihayag ito ng NFA Council sa pagpupulong na pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bagong presyo, nasa 19 pesos hanggang 23 pesos per kilo na ibibenta ang dry palay mula sa dating 19, habang gagawin namang 16 pesos hanggang 19 pesos ang buying price ng fresh o wet palay mula sa 15 pesos hanggang 16 pesos per kilo. Ayon sa Pangulo, ginawa nilang hakbang dahil sa nagbabagong produksyon na sitwasyon sa pamilihan at upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at masiguro ang sapat na supply ng bigas. Para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Target ng Department of Agrarian Reform na maproseso ngayon 2023 ang condonation ng utang, interes at amortization ng unang 200,000 Agrarian Reform beneficiaries. Hinahayag ito ni DAR Secretary Conrado Estrella. Makaraang mailabas na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng bagong Agrarian Reform Act kung saan mahigit 600,000 benepisyaryo ang makikinabang. Ayon kay Estrella, lalagda siya ng isang special order para sa pagbuo ng Condonation Quick Response Center sa lahat ng lalawigan sa Pilipinas. 774 Balita Ngayon. Lusot na po sa Senate Committee on Finance ang 1.921 billion pesos na 2024 budget ng Presidential Communications Office o PCO. Sa pagdinig, iginiit ni PCO Secretary Chaloy Garafil na 98% ng obligated funds ng ahensya noong unang taon ng Marcos administration ang nagamit. Inihayag naman ni Garafil na prioridad ng ahensya sa susunod na taon ang pagsugpo sa fake news sa pamamagitan ng Media Information Literacy Campaign. Makikipagtulungan na niyang PCO sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD, DepEd, CHED, DICT at DILG upang mabigyan ng kapangyarihan ng mga kabataan kontra fake news. Isinusulong din ng ahensya pagkakaroon ng positive collaboration sa iba't ibang social media platforms para labanan ng fake news halip na iba ng mga ito. Kumuha kayo ng black time program sa mga radio stations. Yan, magprograma kayo. Diba, Darlene? Correct. Para sa ganon, malabanan natin yan dahil galing mismo sa inyo ang mga balita, magagandang balita, mula ho dyan sa gobyerno. 774 Balita Ngayon.
Samantala, umalma ang Philippine Association of State Universities and Colleges sa 4.16 billion pesos na tinapya sa pondo ng free college education sa ilalim ng panukalang 5.678 trillion pesos budget ng pamalaan para sa 2024. Sa budget deliberation, sinabi ni Dr. Tirso Ronquillo, presidente ng Philippine Association of SUCs, na 25.85 billion pesos ang inisyal nilang ipinanukala, subalit ang inaprubahan lamang ng Department of Budget and Management ay 29.69 billion pesos. Iginit ni Ronquillo na ang kanilang hiling na budget ay nakabatay sa kanilang projected enrollment at kasalukuyang tuition sa bawat SUC. Depensa naman ni DBM Director Grace De Los Santos, nakabatay ang budget para sa free college education sa SUC sa ilalim ng proposed 2024 budget sa actual billing o gastos ng SUC para sa nasabing programa noong 2022. 774 Balita Ngayon. Aabot po sa mahigit 8,000 reklamo tungkol sa scam ang natatanggap ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng PNP-ACG na papalo sa halagang 155 million pesos ang katumbas sa halaga ng mga reklamo tungkol sa scam na kanilang natanggap. Kabilang sa mga naitalang modus ay ang online selling scam, investment scam, tama ho kayo, na-scam nga rin ako ATM fraud o phishing, call scam o phishing o vishing, employment scam, loan scam, package scam, hijack profile, accommodation scam at love scam. Pinakamarami ang nabibiktima sa online selling scam na umabot sa mahigit 3,000 ang reklamo at may katumbas sa halagang naloko na umaabot sa mahigit 68.8 million pesos. Pinakakaraniwang edad naman ng mga nabibiktima ng scam ay nasa 21 hanggang 40 years old na walang trabaho at self-employed. 61% na nabibiktima ng scam ay mga babae habang 39% naman ang mga lalaki. 774 Balita Ngayon. Sumampa na sa 19 ang bilang ng mga Pinoy na nasawi sa malawakang wildfire sa Maui, Hawaii. Ayon sa forensic experts, 5 pang Filipino ang nadagdag sa bilang ng casualty na natukoy sa pamamagitan ng DNA samples na ibinigay ng mga kamag-anak ng nasawing mga Pinoy sa Federal Bureau of Investigation o FBI. Batay sa kumpirmasyon ng mga kamag-anak at pamilya, nasa 11 Filipino at PhilAm ang nawawala. 774 Balita Ngayon. 5 minuto bago mag alas 7 ng umaga, balita muna tayo mula sa 774 News Stage. 774 News Report. News Report. Quick Response Center para sa condonation ng lupa ng Agrarian Reform Beneficiaries bubuin ng DAR. Detalye po sa report ni Rhea Mamogay. Rhea. Lilikha ang Department of Agrarian Reform ng Condonation Quick Response Centers. Bata ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations ng New Agrarian Emancipations Act. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DAR Secretary Conrado Estrella III na mag-i-issue siya ng special order para sa bubuuhing Condonation Quick Response Centers sa lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas at maging sa DAR Central Office. Ayon kay Estrella, may tinalaga na silang mga bagong abogado na aalalay sa mga magsasaka para mapabilis ang kanilang application. Siniguro ng kalihim na bibilisan ng ahensya ang proseso at wala nang hihinging kung ano-ano sa mga benepisyaryo. Batay sa bagong batas, hindi na pagbabayarin ang mga agrarian reform beneficiaries ng amortization fee at hindi na rin sisingilin ng estate tax ang mga tagapagmana ng lupa ng dating magsasaka. Ito, Rhea Mamogay ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogay. 774 News Report. News Report. Senador, iminumungkahi na limitahan na lamang ang lista ng mga IDs na pwedeng gamitin sa online SIM registration. Narito naman ang report mula kay Conde Bata. Conde. Irerekomenda ni Senator Sherwin Gatchalian na limitahan lang muna ang bilang ng mga IDs na pwedeng gamitin sa pagpaparehistro ng SIM. Kaugnay na rin ito sa insidente kung saan nag-eksperimento ang NBI at gumamit ng fake ID na may larawan ng unggoy sa pagrehistro ng SIM na matagumpay namang naiproseso. Dahil sa 17 ang listahan ng mga IDs na maaaring gamitin sa SIM registration, imumungkahi ni Gatchalian na isuspend muna ang paggamit sa ibang mga IDs o amyendahan ng batas at limitahan lamang sa mga IDs
na secure at hindi madaling pekein. Ilan sa mga IDs na sa tingin ng senador ay mahirap pekein ay ang passport, national ID at driver's license. Umapila naman si Gatchalian sa mga telecommunications companies na gumawa ng paraan na salain ang mga nagpaparehistro at pag-aralan na magkaroon ng validation process para makumpirma kung tama ba o peke ang gamit na ID. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Isang kongresista inaasahang mahihirapan si Health Secretary Ted Herbosa na makalusot sa Commission on Appointments. Detalye po sa report ni Grace Mariano. Grace. Naasahan ni House Committee on Health member at OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na mahihirapang makalusot sa Commission on Appointments o CA si Health Secretary Teodoro Herbosa. Ayon kay Magsino, tiyak mauungkat sa CA hearing ang resolusyon na inilabas noong 2016 ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagsasabing guilty umano si Herbosa sa kasong administratibo kaugnay sa sinasabing mga anomalya sa 2012 Hospital Modernization Program. Binanggit ni Magsino na kalakip ng naturang ombudsman ruling ang pagtanggal kay Herbosa sa government service at pagbabawal sa kanya na humawak uli ng anumang posisyon sa pamahalaan. Sa pagkakaalam ni Magsino ay may nakahaing apela si Herbosa hinggil dito sa Court of Appeals. Bukod dito ay sinabi ni Magsino na kinasuhan din ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Herbosa kasamang iba pang mga dating opisyal ng Department of Health ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon kay Magsino, nagugat ang kaso sa umano'y mga irregularidad sa implementasyon ng 392 million pesos na Hospital Modernization Project sa ilalim ng Aquino Administration. Bunsod nito ay nananawagan si Magsino sa CA na gawin ng mahusay ang trabaho nito na busisiin at pag-aralang mabuti kung karapat-dapat si Herbosa na mamuno sa DOH. Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. CCTV footage sa mga sospek sa pagpatay sa isang abogado sa Abra. Hawak na po ng PNP. Narito naman ang report mula kay Angel Ronquillo. Angel. Hawak na ngayon ng Philippine National Police ang buha ng CCTV sa mga suspect sa pagpatay kay Atty. Maria Sanieta Liuliwa Gonzalez Alzate sa Abra. Ito ang inihayag ni PNP Payo Chief Police Colonel Jean Fajardo. Ayon kay Fajardo, naisumite na nila sa PNP Anti-Cybercrime Group ang CCTV footage upang ma-enhance ang resolution. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa pamaslang sa abogada. Pero ayon sa kanyang kaanak, wala ito natatanggap na banta sa buhay bago maganap ang insidente. Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Isa pang balita, DSWD na mahagi ng food stamp sa Tondo, Manila. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Magandang umaga, Joel at Darlene. Muling binisita ng Department of Social Welfare and Development ang Tondo, Maynila patungkol sa pagpapatuloy ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Dayon nito na i-replenish ang benefit transfer cards o EBT ng 50 benepisyaryo na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Ito na ang ikatlong buwan mula ng umpisahan ng DSWD ang nasabing programa base na rin sa plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang program ay magtutuloy-tuloy hanggang Disyembre ngayong taon at pagkatapos ay magkakaroon ng assessment ang DSWD sa mga napiling benepisyaryo. Ikinagalak naman ng mga benepisyaryo ang paglalagay ng mga pop-up store ng kadiwa dahil direkta na silang makabibili ng mga sariwa at murang mga pagkain. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang ganitong uri ng programa sa tulad nilang hirap sa buhay kaya't nagpapasalamat sila kay Pangulong BBM. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Isa Report. pang balita, tulak na mag-live-in partner arestado sa drug bypass operation sa San Leonardo, Nueva Ecija. Higit sa 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska. Talaga naman, oo. Chris Sansano sa balita.
Kalaboso ang bagsak ng magkasintahan nakapatulak ng droga matapos ang drug bypass operation na sinagawa ng pinagsanib na sa PNP San Leonardo, Nueva Ecija Provincial Police Drug Enforcement Unit at Nueva Ecija First Provincial Mobile Force Company sa Barangay Manuel, San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon kay Police Major Arnel Aguilar, ito ng pulisya sa Nambang Itabayan, kinilala ang dalawang drug suspect na sina Zoren Javier, 32 taong gulang, tricycle driver at nasa drug watch list ng PNP. Samantalang kinilala naman ang kanyang kasama na si Nisan Dalsalan, 36 na taong gulang at ito ay sinengkinawan sa Barangay San Jose, Cabanatuan City. Dagdag pa ni Police Major Aguilar, nakarating sa kanyang kaalaman ang ginagawang pagbebenta ng droga ng dalawang suspect kung kaya't agad silang lakasa ng drug bypass operation na nagresulta sa pagkaka-aresto sa dalawang suspect. Nasamsam sa naturang operasyon ang nasa higit kumulang sa 15 gramo na hinihinalang shabu na may state value na 101,000 pesos. Naharap ang magkasitahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ito sila ngayon ay nakakulong na sa PNP Custodial Facility. Ito si Chris Sansano para sa TWWW Sense 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kuya Chris Sansano. 774 News Report. Oras na natin sa buong kapuluan alas 7:03 na po ng umaga. Kami pa rin ho yung mga tagapagbalita. Joel Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pa mga naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, napili ho ng Quezon City Camelec ang Barangay Pasong Tamo bilang pilot area sa planong Automated Barangay at Sangguniang Kabataan o SK Elections. Ayon kay QC Camelec Election Officer Attorney Kevin Tibay, layo nitong malaman kung kakayanin na bang gawing automated ang mga susunod na barangay at SK elections. Nagpayag naman ang pagsuporta ang QC-LGU sa naturang hakbang na makatutulong upang maging mabilis at maayos ang eleksyon. Maliban sa Quezon City, dalawang barangay din sa Cavite ang napiling pagdausan ng pilot testing ng automated BSKE. Metro News. Metro News. Na-turn over na ng MMDA sa Marikina LGU at Taguig LGU ang mga handheld ticketing device at iba pang kakailanganin sa pagpapatupad ng single ticketing system. Pinangunahan ni Mayor Danny Cayetano ang pagtanggap sa mga handheld device ng Taguig City habang si City Administrator Janet Obispo naman ang nanguna para sa Marikina City. Kabilang sa itinurn over ng MMDA sa dalawang LGU ay ang 30 handheld ticketing devices, server pack, UPS workstation, printers, software at 60 piraso ng SIM cards. Balitang Fromdi. Balitang Fromdi. Aabot po sa 300 pamilya na wala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Arena Blanco sa Zamboanga City. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City, inabot ng 4 na oras bago tuluyan na apula ang sunog na tumupok sa 100 mga bahay. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Aabot naman sa 1.25 million pesos ang halaga ng ari-ariang naabo sa sunog. Patuloy namang nagsasagwa ng follow-up operation ng mga otoridad sa pinagmulan ng sunog. Balita sa labas ng bansa. Hinahanapan na ng solusyon ni European Union President Ursula von der Leyen ang problema sa pagdami ng migrants sa Italy. Hinahayag ito ng EU chief sa naging pagbisita nito sa Lampedusa Island sa Italy kasunod ng paghingi ng tulong ng mga opisyal doon dahil sa paglobo ng bilang ng migrants na aabot na sa halos 130,000. Kasunod ito nangako si von der Leyen na bubuo sila ng 10-point EU action plan upang masolusyonan ang naturang problema. Bukod dito, sinabi rin ni von der Leyen na palalawakin nila ang access sa legal channels para sa mga migrant upang matiyak ang mahigpit na pagkapatupad ng legal migration at maiwasan ang trafficking. Sports Alert. At sa Sports Alert, Filipino pole vaulter EJ Obiana, second place sa Wanda Diamond League Finals. Darito naman ang report mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Magandang umaga para sa ating sports balita. Nakuha ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang second place sa Wanda Diamond League Finals na ginanap sa Hayward Field sa Eugene, Oregon. Sa ikalawang subok na clear ni Obiena ang 5.82 meters pero 3 beses naman siyang nabigo na i-clear ang 6.02 meters na magiging bagong personal best mark sana niya. Iwi naman ni World and Olympic champion Armand Duplantis ng Sweden ang first place matapos matagumpay na matalon ang 6.23 meters. Para sa ating sports alert, ako po si Jonah Bakiran ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran, the pride of Cabanatuan. Showbiz Balita.
Para naman sa ating showbiz balita, alamin natin ang latest sa mundo ng mga marites. Ihatid po sa atin ang ating beshi ng bayan, Kenny Costa. Good morning! Happiest and blessed Tuesday morning mga beshi. Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, print is not dead. Ito ang sigaw ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na humiling sa kanyang mga tagahanga na suportahan at tulungan ang mga manunulat na Filipino at ang mga gumagawa ng libro. Sa kanyang social media account, idinaan ng pangatlong Miss Universe ng Pilipinas ang kanyang apela kasabay rin ng launching ng kanyang sariling sulat na libro na Queen of the Universe. Nagpapasalamat si Pia sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga tagahanga sa bago niyang achievement bilang isang book writer, kasabay ng pagdidiin na hindi pa at hindi kailanman mamamatay ang industriya ng printing. Ginamit ng 33-year-old beauty queen ang naturang pagkakataon upang umapela na suportahan ang mga manunulat, partikular ang mga Filipino authors and novelists, lalo at nalaman niya kung gaanong pawis at luha ang kailangang ilabas ng mga ito upang makabuo ng isang libro. Hinikayat din ni Pia Wurtzbach Johnson ang lahat na ipagpatuloy ang pagsusulat at pagbabasa na makatutulong anya na makilala ang ating sarili, gayon din ang iba pang tao at ang mga pinagdaraanan at nagpapalakas sa mga ito. Samantala, desidido naman ang aktresa si Liza Soberano na mag-aral ng salitang Korean dahil nais niyang pasukin ang Korean entertainment kung mabibigyan ng oportunidad. Sa isang panayam, ibinahagi ng 33-year-old actress na sa ngayon ay nakakapagsalita na siya ng kaunting Korean language. Bunsod na rin ang kanyang madalas na pagpunta sa South Korea. Lahat anya ng mga gaya niyang aktor ay nais na maging bahagi ng isang K-drama o ng isang pelikula sa naturang bansa. Para umano sa kanya ay ikinukonsidera na niyang magiging susunod o bagong Hollywood ang South Korea dahil sa laki ng impluwensya nito sa entertainment industry. Kwento pa ni Liza Soberano, marami na siyang nakausap ng mga production companies, agents and managers na may interes sa kanyang plano. Ngunit ayon umano sa mga ito, ay balikan niya sila kapag nakakapagsalita na siya ng Hangguman o Korean language. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter, Kenny Costa. Happiest and blessed Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, beshi Kenny Costa. Balitang kakaiba. At sa ating balitang kakaiba naman, laziest citizen contest isinagawa po sa Montenegro. Ano kaya ito? Alam mga natin to kay Doc Justin. Doc Justin, paano ba itong gagawin dito? Magtatanong nga din ako kasi parang interesado din akong sumali, ano. Pero anyway, nagka-interest dito ang mga kagaya ni Juan Tamat. Naghahanap ka ba ng pagkakakitaan na walang ibang gagawin kundi humahiga? Aba, para pa itong komersyal, baka gusto mong sumali sa laziest citizen contest na isinasagawa sa Montenegro. Ang laziest contest ay taon-taong isinasagawa sa isang resort sa village sa Bresna na ang mananalo ay mag-uwi ng tumataginting na $1,070 o mahigit 60,000 pesos na premyo. Walang ibang gagawin ang mga kalahok kundi mahiga sa loob ng halos 24 na oras sa araw-araw at kung sino ang makapagtala ng pinakamababang oras na nakahiga ay ito ang magwawagi. Patay sa rules ng paligsahan, ang mga kalahok ay maaaring matulog, kumain, uminom, ay sarap ng buhay. Magbasa ng libro, gumamit ng smartphones ng nakahiga at ang sino mang maupo o tatayo ay automatic na mai-eliminate. Binibigyan naman ang mga kalahok ng 10-minute bathroom break kada 8 oras. Ang paligsahan ay nagsimula noong nakaraang buwan na may original na 21 kalahok. Ngunit ngayon ay nasa 7 na lamang ang patuloy na nagpapagalingan sa katamaran. Noong nakarang taon, tumagal ng 117 hours ang lying down record ng kompetisyon na inasahang mababasag ngayong taon dahil nasa mahigit 20 araw ng patuloy na nakahiga.
ang mga kalahok. May mga ganyan pala. Grabe na. Dok, Bagay Justin, na next bagay year, ito, sali yung, ka. Mga tambay. Oo. Yung wala talagang ginagawa, no? Correct. Pwede. Pwede. Hindi ko alam kung ano ang pinaka-purpose talaga nitong contest na ito. Mm-mm. Kasi sa totoo lang, ang salitang katamaran ay negatibo para sa atin, Correct, lalo na sa atin sa Pilipinas. Oh, Kaya nga mayroon tayong tinawag na huwan tamad. Hindi, tsaka alam mo, Dahil, Doc Justin, nasa Bible yan. Mhm. Ang tamad ay Oo. huwag pakainin. Correct. Diba? correct ka dyan, Joel. Okay. Alam mo, kaya nga mayroon tayong huwan tamad kasi hindi na may pagkakaila ng mga Pilipino. Nakasama na sa ating ugali o sa ating practices na talaga yan na natatamad tayo minsan. Wala pong masamang tamarin paminsan-minsan. No? Mhm. Pero kung araw-araw ka na lang gusto mong tamarin, ano pa ang purpose mo sa buhay? Diba? Sana nandoon ka na sa Montenegro pala. No? Mm-mm. Kasi ang bawat oras ay mahalaga. Mhm. Kaya nga, hanggat maaari sa lahat ng oras, sa lahat ng segundong dumadaan, ay mayroon tayong nagagawang bagay na masasabi nating ginawa mo at hindi ka nagsayang ng panahon dahil hindi mo na may babalik ang oras. Wala na. Hindi mo na Correct. mapapalik. Yan ang walang sabi na rin changes talaga. You cannot turn back time anymore. Yes. Hindi mo na pwedeng balikan kahit anong gawin mo. Wala na. Wala na talaga. Paano mo pa ibabalik ang wala na? Wala na talaga, Doc. Wala na. Ayan, Wala na, Doc. Hindi mo na sa mababalikan. buhay natin. We have to move on. Ganun lagi yun. Doc. Kaya nga, di ba, Yes, Doc. merong istorya, yung tipaklong. Opo. Ay, tipaklong ba yun? Yung rabbit, kuneho, tsaka yung itong, ano bang tawag nito? Yung Kwandarlen, yung turtle. Pagong. Pagong. Rabbit yata sa kapagong. Dok Justin. Kuneho, tsaka Oo. pagong. Yan ang kwento, totoo yan. Oo, di ba? Yung nagpaligsaan sila. Minsan may ganyan, no? Kung sino pa yung hindi mo in-expect pero nagsipag, hindi nagsayang ng oras, yung naging asenso sa buhay. Totoo yun. Totoo yun. Kasi mayroong iba masyadong, kaya ito, sige lang. Totoo yun. Diba? Correct. Totoo yun. Hindi naman natin kailangang, sabi nga, you don't have to work hard actually. You just have to work smart. Kasi napapagod din naman ang katawan. Totoo yun. Okay lang din yung minsan. Hindi naman, Magkaroon ng alam nyo, pahinga. hindi naman dapat yung araw-araw gano'n na lang. So, dapat may time management. Correct. Sa trabaho mo, sa racket mo, may time, hindi yung bibirahin mo na dire-diretso na walang kapaguran. Ako, hindi po totoo yun. Kailangan din Tama, natin Joel. magpahinga. Kung kailangan ipahinga ang katawan, ipahinga po natin. Yan ang laban dyan, na? Correct ka dyan. Hindi, parang hindi eh. Kailangan nga tinawag yan na one tamad kasi one time mat. Diba? Oo. Yan talaga yan, darling. One time mat. Correct. Saka tayo, manalig tayo sa Panginoon na lahat ng galaw natin kasama natin siya. Correct ka dyan. May yan. tama ba ako? May tama ka, Joel. Okay. So anong ano natin ngayon? Anong trivia? Ating trivia. Alam mo, sa totoo lang, Joel, nung unang panahon, ang relo talaga ang sapatan ng katamaran. Kasi nung unang panahon, ang mga tao ay wala naman talagang orasan. Trabaho lang ng trabaho sila, basta't lagi nilang iniisip na pagka
ang araw ay palubog na. Kailangan mayroon silang accomplishment. Ngayon, ang tao naging dependent sa oras. Kaya minsan, pagka kahit tayo natutulog, wala pa ito. Tignan mo kahit yung alarm clock, di ba? Nag-set ka ng alarm. Kaya pa matulog. Masyado tayo nag-dependent sa orasan eh. So itong orasan talaga, ang dahilan bakit mayroong tamad. Pero malaki nang bagay ang orasan din. Ngayon, sino ba naka-invento ng orasan? Hindi kami. Hindi ako. Matagal na ito, wala naman talagang umamit kung sino naka-invento. Pero panahon pa ng mga Egyptians, no? Ang paano nga ba sila nagkakaroon ng orasan? Dati, alam niyo lang, mayroon tayong tinatawag na sundials, no? Darlene, no? Meron silang yung babaliktarin mo lang. Yung ganun. Yung sundial. So mayroon yan. Sandaya. Babaliktarin mo, alam na nila kung ano ang oras. Pero ang importante, talaga namang yung oras na yan, oras. Kasi pag wala na siyang time sa'yo, baka may time na sa iba. Yun lang. Alam mo na, kasi nabanggit nyo rin yung katamaran. Naawa tuloy ako dun sa isang bata na tinamad na mag-aral, partner. Tinamad na siya mag-aral. Doc Justin, kasi parang nadismaya ba? Dahil pag-uwi niya sa bahay, tinanong siya ng nanay niya, ba't napakababa ng grade mo sa Pilipino? Mukhang bagsak pa nga, partner. Filipino subject, bagsak siya. Doc, sabi niya, hindi ko alam sa teacher ko. Sabi niya, kasi meron palang exam, oral examination. Tinanong siya, partner, ng teacher. Magbigay ng, di ba sa, ano ba yun, mga ano yung mga natin, sa salita natin? Yung parang abay, pangdiwa. Oo, pangalan. Pangalan. Pangdiwa. Panguri. Yeah. Tinanong kasi siya nung teacher. Sabi niya, magbigay ka nga ng pang-abay. Di ba? Kasi magbigay ng pang-abay. Itong anak ni nanay, sumagot naman. Sabi niya, barong at gown po. Sa Pilipinas. Barong at gown. Tinanong siya ng teacher. Kaya tinamad na siya mag-aral kasi binagsak. Dahil nga naman tinanong siya ng teacher, magbigay ka ng pang-abay. Yung iba pang-diwang hiningi, pangalan. Sa kanya pang-abay. Ang sinagot niya, barong at gown. Hindi naman nilinaw ni teacher ano bang pang-abay. Akala damit. Akala siguro damit. Wala lang, nasingit ko lang. Pinagkaiba yan sa mag-asawa na lang oray dahil sa maling hindi pagkakaintindihan, Joel. Kasi itong babae nagluluto ng sinabawan. May laban. Okay. Inutusan man siya nitong niya, inutusan yung ng asawa. Masakit ang ipin ng asawa. Sabi niyo doon, pumunta ka ng palengke. Bumili ka ng panghalo dito sa aking niluluto. Ayun, pagbalik ka, bumili siya ng sandok. Alam ko na yung istorya na yan. Alam ko na yan. Galit na galit yun. Galit na galit. Panghalo eh. Yan kasi. Sinabihan mo ang sahog. Hindi panghalo. Ganyan talaga. Dapat talaga nililinaw pag nag-uutos. Nililinaw. Lalo na ako. Paparamdam lang sa'yo kung totoo ka bang mahal. Hindi ka sure. Bakit? Sandali, ba't na naman nasisingit yung mahal talaga? Alam mo si Doc Justin, kahit anong pag-usapan natin, ipapasok niya talaga yung mga hugot niya eh. Sige na nga. Okay na tayo. Sige. Basta ang ating kasabihan ngayong araw,
para naman doon sa mga in fairness of the one tamad in the world. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Thank you. God bless us all. Buti ng tamad, di naman pagod. Correct. Ewan ko sa iyo. Alas 7:24 ng umaga, yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Martes, mga kaibigan, September 19, 2023. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita, Joel Gorospe. At Darlene Olanyo. At ito ang 774 Balita Ngayon. Ito na nga, partner. Yan na, narinig nyo na. Ito na. Mayroon na lamang po tayong 97 days sa bago ang araw ng Pasko. Oh, yes! Maraming salamat, 725.